Araw-araw namin kamuhay sa daigdig ito. Narito ang inyong mga anak, hindi nagsasawa, Panginoon, na kung saan mag-aral ng salita. Dahil nais kami, Panginoon, na masunod namin ang iyong kalooban. Hindi kami malihis, Panginoon, sapagkat tunay ng mga anak mo kami. Hayaan niyo, Panginoon, ang mga talata namin pag-aralan ngayon. Paspasan mo nawa ito, Panginoon, upang maintindihan, umaunawaan ng bawat isa. Nang sa ganun, Panginoon, tunay, habang kami nabubuhay sa mundo ito, lagi namin maparanalan ang iyong pangalan. At bilang sa kabang lingkod, Panginoon, na gagamitin mo ngayon, bilang mensahero, Panginoon Diyos, ayahan niyo po, Panginoon, patuloy mong igawad sa akin, iparanas sa akin ang iyong anointing, kapangyarihan o karunungan, upang sa ganun, Panginoon, mga salita na lumalabas sa aking bibig, pagpapala sa buhay ng bawat isa na rito. Maraming salamat sa tagumpay, sa tanging pangalan ni Jesus, ang lahat ay magwika ng malakas na Amen! 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 Hallelujah! Ito po yung ating pag-aralan na True Son of God. Kaibigan, mayroon po tayong tatlong bagay na pag-aralan na ito. Kung ikaw ay totoo na anak ng Diyos, una, ano sinasabi dito? Una, pwede ba natin? Tatlo yan. Nandyan ba? Okay. Ayan. Pagtanggap tayo. Iano mo muna? Saan? Tanong. Sa kasalanan. We are dead already of sin. We are dead already of sin. So patay na tayo. Sa aling kasalanan. Pag sinabing patay na tayo, sa kasalanan, hindi na ito makita sa ating buhay. Hindi na natin ginagawa ito. Hindi na makita ito sa ating buhay. Hindi na ito active sa ating buhay. Dahil patay natin sa kasalanan, anak tayo ng Diyos eh. Diba? Na inihirit na natin yung kabanalan, na-adapt na natin yung kabanalan. Sapagkat tayo totoong anak ng Diyos. Mayroon kasing totoo at hindi totoo. Diba? Yung totoo, takot na talaga yan gumawa ng kasalanan. Lumayo na talaga yan, umiwas na talaga yan. Dahil totoo sila, anak ng Diyos. Diba? Mayroon tayo, mayroon tayong nakuha mula sa Diyos. Mayroon tayong namana mula sa Diyos. Kaya hindi na tayo gumawa ng kasalanan dahil mga anak tayo. Patay na tayo sa kasalanan. Pangalawa, doing the will of God. Ay, bilang anak ng Diyos, ginagawa na natin yung kalooban ng Diyos, hindi yung ating kalooban. Hindi na ang ating kalooban ang masunod dito, kundi ang kalooban na ng Diyos dahil anak na tayo ng Diyos, mga kaibigan. Hindi tayo pwedeng lumihis, hindi tayo pwedeng lumabag sa kanyang kalooban, kundi ginawa talaga natin ito, mga minamahal. Pangatlo, we must love the enemy. Ito nakakalungkot, ito ito'y mahirap gawin. Pero talagang, dito, mapatunayan natin na tayo anak niya pag inibig natin ang mga tao na nananakit sa atin. Di ba? Kaya natin gawin yun. Bakit? Mayroon na tayong kakaiba na katangian dahil tayo ay mga anak ng Diyos. Mayroon tayong kapangyarihan para mahalin ang ating kaaway. Pero dati, wala tayong kapangyarihan na gawin yun. Wala tayong kakayahan na gawin yun. Pag minumura tayo noon, mas lalong sinapak natin siya. Di ba? Sinong gano'n? Pag minumura ka, sinasapak mo yung nagmumura sa iyo. Pero ngayon, hindi na, mga kaibigan. Minahal na natin sila. Masakit ang kanilang sinasabi. Pero sa atin ay pagpapala ang mapapakinggan nila. Bakit? Tayo anak ng Diyos. Hindi marunong masaktan ang anak ng Diyos. Malalim ang pangunawa mo. Malalim ang pagkakaintindi mo sa mga taong nanakit sa iyo. Ganun ang ating Panginoon. Nung sinaypa ko sa krus ng Kalbaryo, bago sinaypa ko, ang dami niyang nararanasan ng masakit, binugbog, binuraan. Grabing mga nararanasan niya na kabigatian. Pero minsan, wala kang mapakinggan na siya nagreklamo. Wala kang mapakinggan sa kanya na talagang umiiyak, kundi tiniis niya ang lahat na yun. Dahil nga mayroon siyang kapangyarihan. Di ba? Kaya tayo bilang naka-inherit, na-adapt natin ang kanyang katangian. Ano bang masakit na ba mga salita na ating napapakinggan? Hindi na natin pinupulot yan kasi itinutulog natin yan lahat ay basura sa ating pagkatao. Palapakan natin ang ating Panginoon. Kaya, ano po yung una nating pag-aralan dito? Sabi dito sa 14 verse, sa aklat ng unang 1,
chapter 3, verse 8 hanggang 10. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay tampunan kanino? Nakakakalungkot dito ni mo. Pero hindi na tayo nagpapatuloy. Nagpapatuloy ba yung anak ng Diyos? Hindi na po mga kaibigan. Ito, Biblia nagsasalita dyan, hindi ako. Huwag ka magagalit sa akin. Alam ko wala magalit, alam ko tayo mga anak ng Diyos. Di po ba? Sabi rito, ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng demonyo. Diablo. Sapagkat sa simula pa nagkakasala na ang Diablo. Kaya tapat itong anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng Diablo. Kaya na po ito ang anak ng Panginoon. Kaya tinagap natin ang ating Panginoon. Dahil sumampalataya tayo na siya lamang ang daan ng kaligtasan, walang iba na. Kaya kung tinanggap natin ang ating Panginoon, nawasak sa ating buhay ang kasalanan at napalitan niya ng kabanalan, palakpakan natin ang ating Panginoon. Di ba? Kaya ang mga anak ng Diyos ay hindi na nagpapatuloy sa pagkakasala. Verse 9, malinaw, ang mga anak ng Diyos ay hindi na nagpapatuloy sa pagkakasala. Kaya pag ikaw anak ng Diyos, tapos na kasalanan mo, patay na kasalanan mo, hindi na tayo gumagawa. Sapagkat nanatili sa kanila ang binhi mula sa Diyos. O biruin mo, nananatili, ibig sabihin, hindi nawawala yan. At dahil ang Diyos, ang Ama nila, hindi sila maaaring magpatuloy sa pagkakasala, dito natin makilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng demonyo. Ang sino mang hindi gumagawa ng ayon sa kalooban ng Diyos ay hindi umiibig sa Diyos, mga minamahal. Unang pag-aralan natin, ngayong gabi, taas natin, yan, patay na dapat tayo. Saan? Sa Kanya. Kasi anak niya na. Ito po yung anong tayo. No? Unang 1, chapter 3, 8 hanggang 9, ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kapon ng Diyos. So tayo bilang ang anak, ulitin ko po. Hindi na tayo gumagawa ito. At bilang mga anak, alam natin yung kasalanan at hindi kasalanan. Di ba? Alam natin kung saan nasasaktan ang Panginoon at hindi nasasaktan. Kaya maging aware tayo sa ating mga pananalita, sa ating kilos, at lalo na sa ating mga ginagawa, sa ating mga iniisip, kasi may pagkakasala sa isip at sa salita at sa gawa. Di ba? Kasi alam ng Diyos kung anong iniisip natin eh. Di ba? Hindi natin madadaya ang Diyos. Dahil makapangyarihan siya, templo tayo ng Diyos, nanitirahan siya sa atin bilang anak tayo niya. At alam niya kung anong iniisip natin. Di ba? Alam niya kung anong motibo natin. Alam niya lahat kung ano ang laman ng ating puso at isipan. Siya po ang nakasiyasat ng ating isip. Siya po ang nakasaliksik ng ating puso, mga kaibigan. Kaya sa Kanya, lahat ay hayag at lantad at wala tayong may tatago sa Kanya. Kaya napaka-importante, mga kaibigan, bilang mga anak, ang iniisip dapat natin, maluwalhati natin ang ating Panginoon habang tayo nagbuhay sa mulong ito. Huwag tayo mag-isip ng mga bagay na masama dahil alam na alam ng Diyos yan, wala tayong may tatago sa Kanya. Napaka-importante sa isip pa lang, ingatan na natin ang ating pagiging Kristiyano. Kasi hindi lahat na pumasok sa simbahan na born again ay anak ng Diyos. Hindi porke nandito ka lagi, anak ka ng Diyos. Tingnan natin ang ating sarili kung talagang totoo ba tayo anak ng Diyos. Tingnan natin ang ating sarili kung talagang totoo ba na templo tayo ng Diyos. Tingnan natin ang ating sarili kung nararamdaman pa natin lagi ang Diyos. Sa panahon na tayo inakit, nilinglang dinaya, kumusta ipinaglaban ba natin ng Diyos? Kung ipinaglaban natin siya, kaibigan, totoong ang Diyos ay tunay ang Ama. Naramdaman mo eh. May conviction na yung mga minamahal. Kaya, nawa ay maintindihan po natin ito. Upang sa ganon, habang tayo nabubuhay sa mundong ito, hindi talaga natin masunod ang kaawan ng Diyos, kundi ang Diyos dapat talaga ang masunod natin. Kaya sabi dito, kahit na parito ka ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng Diablo. Kaya, inahandog ang Panginoon para saan? Para ikaw at ako ay makalaya sa kasalanan. At kung tunay na tinanggap natin ang ating Panginoon, nawasak ang gawa ng kasalanan sa buhay natin. Dahil ang Panginoon ang may kapangyarihan para wasakin sa ating buhay ano bang karumihan at kasalanan. Dahil sa ating pananampalataya, mga kaibigan, sa ating Panginoon, nalinis ho tayo. Ang ating puso
ay tunay na wala na itong amantya, wala na itong anumang halong mga bagay na hindi maganda, sapagkat winasok na ng Panginoon sa ating ng kasalanan dahil sa ating pananampalataya sa Kanya. Palapakan natin ang ating Panginoon. Kaya wala na tayo sa kasalanan. Sira na, wasak na sa ating buhay ang kasalanan. Kasi tututay mga anak ng Diyos. Mainhirit natin yung kanyang katangian. Mainhirit natin yung kabanalan. Sapagkat bilang mga anak, templo tayo ng Diyos, mga kaibigan. Hindi pa niyo alam na kayo templo ng Diyos. At naniniran sa inyo ang Espiritu. Unang Korinto chapter 4 verse 16. Napakahalaga po na mararamdaman ang banal na Espiritu ng Diyos. Upang sa ganun, wala na talaga tayong pagnanasa doon sa kasalanan. Kasi yung mga kasalanan, ayun ang dahilan. Kaya ang ating Panginoon ay nagpako sa krus sa Kalbaryo. Hindi talaga maganda ang bunga ng kasalanan. Pati ang ating Panginoon, nagbayad, hindi mga bagay sa mundo ito, kundi ang buhay ng ating Panginoon. Kaya huwag na tayong gagawa ng kasalanan. Dahil pag gumawa pa tayo ng kasalanan, bilang anak, mga kaibigan, nasasaktan natin ang ating Panginoon. May consequence bawat kasalanan na ating mga ginagawa. Sila David, di ba? Bakit sila nahulog sa kasalanan? Dahil nung si David ay nagpahinga. Nabasa ba natin yung kwento sa buhay ni David? Nagpahinga siya. Pag nagpapahinga ka talaga, delikado yun. Di ba? Doon siya, nakakit at bumagsak. At kung siya nagkasala, ay buti na lang. Hindi siya talaga, talagang pinarusahan ng Diyos, pero kinuha ang kanyang anak. Ngunit Bathsheba. May consequence, mga kaibigan, ng kasalanan. Although hindi siya natanggal doon bilang hari, pero may kinuha sa kanya na napakasakit. Nag-ayuno siya magdamag, bumakas sa lupa. Hindi na siya pinakinggan ng Diyos, kinuha talaga kanya. May consequence, mga minamahal, sa bawat kasalanan na ginawa natin. Kaya ngayon, bilang mga anak niya, kailangan aware tayo sa kasalanan upang sa ganun maiwasan natin ito, upang hindi natin masaktan ang ating Panginoon, dahil wala na sa buhay ng mga anak ng Diyos ang kasalanan. Hindi na tayo gumawa doon, mga kaibigan, dahil ayaw natin masaktan ang ating Diyos na makapangyarihan bilang tunay na Ama natin. Palapakan natin ang ating Panginoon. Sunod natin pag-aralan, mga kaibigan, ang mga anak ng Diyos ay hindi na nagpapatuloy sa pagkakasala. Malinaw. Amen. Kung anak ka, alam mo sa buhay mo, magpapatuloy ka ba na palamura? Kasalanan na sa aklat ng Matthew chapter 5. Grabe, nagmumura ka lang, impirno ng bagsak ko, wala basahin sa aklat ng Matthew chapter 5. Grabe. Kasi ang pinamura mo, templo ng Panginoon niya. Ang sinasaktan mo, templo ng Panginoon niya. Ngayon, pag minumura mo yan, grabe kapalit pala yan. Kaparusahan na agad. Kaya mag-ingat talaga tayo sa ating mga sinasabi. Hindi na tayo dapat palamura. Di ba? Yung iba kasi, alam ko na wala na tayo doon, yung iba kasi expression na eh. Yung mga makasanlibutan, expression na nila. Pero sa atin, hindi ganun ang expression natin. Ang expression natin, hallelujah! Di ba? Kaya pagka natin ang ating Panginoon, ay pagkakaiba na. Sapagkat nanatili sa kanila ang binimula sa Diyos, na nanatili. Di ba? Hindi talaga tayo magpapatuloy sa kasalanan. Nagpapatuloy sa pagkakasala, yun yung mga taong kasalanan at walang pananampalataya sa ating Panginoon. At dahil ang Diyos ang Ama nila, hindi sila maaaring nagpatuloy sa pagkakasala. Di ba? Tunay nga, mga kaibigan, na mga anak ng Diyos, hindi na gumawa ng kasalanan. Patay na sa kasalanan, hindi na active sa kasalanan. Mga kaibigan, ang kasalanan ay hindi na makita sa kanilang buhay sapagkat sila'y totoo na anak ng Diyos, tulad mo at tulad ko. Palapakan natin ang ating Panginoon. Ang dalawa natin pag-aralan, sunod,